Welcome back sa ating channel, mga Itechiwarya! In today's video, pag-uusapan naman natin ngayon si One Hand. Okay, balita ko, may partnership na nagaganap kay One Hand at Maya Bank. Nabalitaan ko. Sabi, may nilulutong partnership, mga Mima. So, alamin natin. And of course, check din natin kung pwede na akong mag-loan ulit dito sa One Hand na Itechiwarya. Tsaka guys, alam niyo naman na si One Hand ay legit, diba? May SEC registration siya. And of course, accredited din siya ni CIC as submitting and accessing entity. O, diba? Antaray. So, may pag-partnership na with Maya Bank. So, alamin natin yon. Tsaka hindi lang yun, hindi siya pa 7 days. So, talagang malawak ang kanyang terms or period of payment. Hindi lang siya yung 7 days, 14 days, hindi gaya ng mga ola-ola. Si One Hand ay maaasahan talaga ng mga Pilipino. Bago natin alamin ang kanilang partnership with Maya Bank, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell, mga Mima. For every time na magkakaroon tayo mga ganitong video review, kayo ang unang majajampunan ng blessings. Alright, mga Mima, as you can see dito sa onehand.com, sa website mismo ng One Hand. Okay, nandito yung news about that. Maya Bank and WeFund forge at 2.75 billion pesos loan channeling partnership to boost access to credit, mga Mima. So, para sa inyo to, mga jutangera. So, sabi dito, Philippine digital banking leader Maya Bank and WeFund Lending Corporation through Lightning Financing Company have established a 2.75 billion pesos loan channeling deal to significantly expand access to financial services for underserved communities. So, talaga naman ang main goal talaga ng WeFund at saka, alam niyo na, Maya Bank. So, andito yung sasanib person nila para mabigyan din yung mga ating mga kababayan na hindi nakakapagjutang. Lalo na yung mga undeserved communities natin, yung mga sinasabing nasa laylayan. So, sila yung talagang hindi nakaka-access sa credit. So, wala silang way para ma-access yung credit kasi nga, minsan, kulang sa requirement dahil mababa ang income, kulang sa requirement like valid ID or wala silang government ID. Pero ngayon, I'm sure, lahat naman na tayo, majority na ng Pilipino ay meron ng national ID, hindi ba? So, magandang hangarin yun ng WeFund at saka Maya Bank. At saludo kami dyan, WeFund and Maya Bank. Talaga naman, para sa ekonomiya. Okay mga Mima, dumako naman po tayo sa app ng One Hand kasi ang tagal-tagal na natin hindi nakakapag-update about One Hand. So, marami tayong video dito, pwede yung panoorin yung mga previous video ko with the One Hand. Pero, hindi ko natutuloy yung pagjutang-jutang dito. Kasi nga, I am still trying to clear my existing jutangs kasi may mga jutangs pa akong binabayaran. So, ang titignan natin ngayon, kung pwede pa rin ba akong mag-apply? Ano ba nangyari dun sa approved na loan ko before? Pwede pa rin bang i-update yan? So, yan yung question ngayon. So, aalamin natin. So, i-open ko lang yung app. So, as you can see guys, so, pag open ko ng app ko, ng One Hand, loan limit has expired. May expiration din pala ang loan, te. Your loan limit has expired. Please update it once again. Okay. So, papaano to? Pero tignan muna natin dito. May mga special offer daw sila, which is, you can increase your limit up to 9,000 pesos. And then, may mga pa-coupon sila. Okay, check natin ito. Paano ba to? Special offer. And anyways, guys, makwento ko lang. Kanina nang in-install ko tong app na to, hindi ni-require yung mga permissions. Wala siyang mga kinuhang mga permissions, te. So, hindi ako kinunan ng contacts, ng phone book, SMS, call logs, gallery, calendar, device information. Walang mga ganong kinuha si One Hand sa akin. Hindi siya nag-ask ng mga ganong permissions, Mima. So, talagang makikita mo talaga kung sino yung legit o hindi ba? So, that's a good thing. Hindi gaya ng mga Ola, na Peso Buffet, mga moka-moka na yan. Na every time na i-install mo, nanghihingi sila ng mga ganong informasyon para daw i-access nila sa end nila. Dito, walang ganon si One Hand, Mima. Okay, so Mima, i-click ko tong update loan limit. Okay, wait lang. Oh, pak! So,
Napunta tayo sa application assessment. Okay, we are now reviewing your application. Paano to? Ay! Ayun na. Verification successful. Assessing loan amount. Network wait lang. Nag-a-assess na siya. Ay, ayun na siya. May mga disbursing, no? Disbursing approved amount? Ha? No. Bind the withdrawal channel. Uy, na-approve na. Uy, i-go back natin. Borrow now and get a chance to avail. Interest free. Wait lang. Are you sure you want to leave? Hindi, continue natin. Paano to? Binding? I-click ko yung binding. Okay. So, meron silang assessment or application assessment process which is i-verify nila yung information mo. Hindi na nila kinukuha, tita. Hindi na sila mangangalap ulit. Oy, provide mo yung information. Hindi sila ganun. Kasi nasa sistema na nila, di ba? Tapos, i-assess nila yung loan. Tapos, i-disburse na daw. Okay. Wait lang. Click natin yung binding. Ay, eto na. So, clinic ko yung binding. Nag-ask na siya ng withdrawal. Wait lang, nagne-network failure eh. Wait lang. Nag-ask na siya ng withdrawal amount. Pwede sa GCash daw. BDO, BPI. Ayan. May mga other withdrawal methods din naman daw sila. Okay. Na pwede nyo i-select. May mga ibang bangko din. So, ngek. Nasaan na? Ay, na-back ko siya. Wait lang. Sandali. Uy, Mima. Ang na-approve na loan is 2.5. So, feeling ko 2.5 din yata yung una kong na-approve na loan with one hand. 2.5 siya. You can expect a higher amount and lower interest next time if you repay on time. Tapos, ang lowest loan amount ko is 2,000. Tapos, 2.5 yung max ngayon as of the moment. So, pwede pang tumaas yan. So, depende kasi sa mga... So, yung loan amount na approve, depende yan ha. Sa ganda ng inyong alindo. Hindi tayo magkakapareho. Iba-iba po ang approved loan amount natin. So, of course, to get higher credit limit, you have to make sure na, syempre, magpapakitang gilas ka kay one hand. Magbabayad ka ngayon ng on time, wala kang late, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, para mabigyan ka ng higher credit limit. O, diba? Pwede mo siyang increase na ganyan. And then, ang kagandahan nito mga Mima, 1 month. Isang buwan ang kanyang term. So, ibig sabihin, nagre-revolve din siya. So, once you pay labom, ma-re-replenish siya sa account mo. And then, pwede mo nang gamitin ulit ang credit limit mo. So, pwede kang mag-renew ulit. So, hindi gaya ng mga ibang jola-jola dyan. 7 days, 14 days. So, ibahin nyo si one hand. O, diba ang taray? So, 1 month yan. Pwede sigurong maging 6 months pa yan, no? Kapag tumagal-tagal na at nakakapag-reloan ka na ng bonggang-bongga. Okay. Tapos, ang loan amount na marireceive ko, 2.5. Walang kaltas. Wala siyang kaltas, Mima. Ang ganda. Okay, so ang sabi dito, okay, loan amount 2.5. So yun yung principal ko 2.5. Tapos ang magiging monthly repayment amount ko na is magiging 2,872 pesos. So kwentahin nyo nga. So 2.5 yung principal ko, 2,872 ang babayaran ko. So magkano? 'Di ba ang liit lang? Ang liit lang ng interest, 'di ba? So ang sinasabi dito nandito siya. 1 term, so ibig sabihin 1 month yan. So, principal is 2.5. Ang interest niya, service fee, at platform fee, nandun na lahat, 372. Oh, saan ka pa? So, ang sabi dito, may breakdown naman dito. Total repayment, 2,872. Monthly interest plus service fee plus platform fee. Rate is 14.88%. Tapos may penalty interest din siya na 0.16% per day, capped at 5% per month. The penalty fee will be applied to your outstanding loan. So, 'di ba? Tingnan nyo. Nandun na lahat to. Monthly interest, service fee, platform fee, all in one na siya, te. 372 lang. O saan ka pa? Eh di yung mga ibang OLA dyan, 15% naka-interest, 'di ba?
14 days, 7 days lang. Ito, isang buwan na. Tapos, ando na yung service fee, platform fee, at saka yung interest niya. So, napakaliit na yun, mga mima. Compare sa mga other OLAs. So, you can consider this, diba? You can consider this. Para maging OLA free kayo, tigilan nyo na ang pagjujutang sa mga OLA-OLA na alam yung matataas ang interest at service fee, kung anek-anek na hidden charges ang pinapataw sa inyong account. So, consider One Hand because this is legit and also they are partnering with Maya Bank na. So, makakasiguro kang talagang legit ang kanyang pajutang and of course, wala siyang ganong impormasyon na kinukuha. Wala siyang mga ina-access na data sa inyo. Hindi siya nag-access ng location, ng SMS, call logs, mga ganon, gallery, walang ganon, tita. Nung in-install ko, wala. As in, nag-login lang ako, nagpadala lang ng OTP sa number ko, pak, ganon. So, nakapag-login na ulit ako. So, kapag i-click ko yung dito, Mima, click to get cash, hindi ko pa naman kailangan kasi. So, kapag kakailanganin ko siya, saka ako maglo-loan kay One Hand. Pero ang importante dito, nakita natin kung gaano kababa ang pataw na interest at charges ni One Hand. So, this is some kind of loan apps na kailangan yung i-consider sa buhay nyo. At aalagaan nyo siya because they are a submitting entity and accessing entity with the Credit Information Corporation. So, ibig sabihin, nagsasubmit po sila ng inyong payment history, mapa-negative yan or positive payment history. So, gusto naman natin na tumaas ang ating credit score and of course, maganda ang ating credit history. So, magbayad tayo on time. Alagaan natin si One Hand account ninyo para makapag-jutang ulit kayo, di ba? Makapag-reload ulit kayo, mga mima. So, check natin yung increase na sinasabi niya. Okay, para daw ma-increasean yung credit limit mo, pwede mo namang gawin yan. Okay, so ito siya, up to 2,000 pesos kapag binigay mo, kapag pre-provide mo yung SSS mo. Is this an SSS account? Tapos, another 2,000 pesos increase kapag pre-provide mo din yung pag-ibig number mo. And then, PhilHealth din daw. Pati company email, PRC, credit card. Kung meron kang existing credit card, pwede mo siyang i-declare. Okay? Para ma-increasean. Kasi ito yung mga proof na sinasabing makikita ni One Hand na meron kang gamit na existing credit card. So, ibig sabihin, kapag maganda ang record mo sa credit card na yan, tataasan nila yung credit limit mo. So, it's still up to you guys if you want to provide this information. Pero sa akin kasi hindi ako komportable na i-provide yung SSS ko pag ibig and PhilHealth. Pero I'm sure si One Hand, diba? They have enhanced data protection. Guaranteed naman daw na protektado ang ating or safe ang ating kaimpormasyonan sa kanilang sistema. So, in terms of their customer service, it's easy to reach them, kasi meron silang contact us. So, you can actually contact them via online. So, may online service daw sila. And then, you can also email them. And if you want to talk to them via phone, you can also call them. May maganyan sila. So, talagang maaasahan mo, di ba? Kapag may mga questions and queries ka about sa loan mo, and then tawagan mo lang, kontakin mo lang sila. That's it, mga mima. So, you reconsider applying with One Hand kasi kung naghahanap kayo ng mababang interest, buo ang makukuha ninyo, tapos mahaba pa ang terms, at saka wala siyang mga hidden charges, consider One Hand, mga mima. Ang baba na nun, ha? Yung interest na nandun na yung monthly interest, service fee, at saka platform fee. Saan ka pa? Tapos makikipag-partnership na siya kay Maya Bank. So, abangan natin yan. Baka nga may mga ilulunsad silang mga product loans. So, abangan natin yan, mga mima. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat. Don't forget to subscribe to my channel. You can also follow our Facebook page and our TikTok account. You can also subscribe to our Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga mima. Be a responsible jutangeras. Buyers. One hand. One hand, one hand, one hand, two hand. The left and the right. Fold them apart. So clean and bright.